Magandang araw mga boss, welcome ulit sa tip ni Kuya RM. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung kailan dapat i-charge at kailan dapat palitan ang battery gamit ang 3SMF Quantum battery ng customer ko. Marami kasi nagkakamali, pag mahina na ang battery, palit agad. Sayang ang pera kung pwede pa naman. So ito po ang ating battery, Quantum brand siya ng Quantum. Ayan po, Quantum. So ang size po sa battery na ito ay 3SMF 70 to 75 ampere hour, 12 volts maintenance free battery. Ibig sabihin less hassle, hindi na kailangan na tutubigan pa kasi ang battery na ito ay ready to use, maintenance free, disposable. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, automatic i-dispose na ang battery na ito. Sa madaling salita, palitin na. Papalitan na ng panibagong battery. So, ayan po nakalagay naman dito, maintenance free MF. So, the power is mine daw, Japan standard. So, ibig sabihin, nakabis ito sa Japan. Ibig sabihin, matibay po ang battery na ito, Quantum. Kasi Japan po ito na brand. Okay? At nakalagay pa dito 12, 18, 25. So ibig sabihin, nabili lang sa may-ari to noong December 18, 2025. Ayan po. So tinatakan siya ng nil battery, subok not mapagkatiwalaan. Ayan po. So ilapit ko ang camera, ayan. Subok not mapagkatiwalaan, nil battery. Ayan. So itong battery na ito boss, ipapacharge lamang ng may-ari. Pero syempre, hindi tayo basta nagcha-charge. Bago lahat, tinitest muna natin gamit ang battery analyzer para alam natin ang tunay na kondisyon. So ititester natin gamit itong battery analyzer, ito po. So ikakabit lamang natin dito sa positive, ayan. At dito sa kabila, sa negative. So ayan po. So, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 11.89 volts or 11.8 volts. So, ayan po. Mababa siya. So, yan po ang lumabas. So, ngayon, titignan natin ang kanyang CCA, SOH at SOC. So, okay lamang tayo. Battery test. Regular flooded CCA. So, nakaset up na siya sa 300 ampere. So, okay na po yan. Kasi ang capacity sa battery nito ay nasa 600 mahigit ang CCA sa battery nito. So, sapat na po yan. So, testing na lang natin. So, titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansin natin mga boss, mga katip ni Kuya RM. Good recharge. 210 CCA na lang. Ibig sabihin ng CCA, cold cranking amps or cold cranking amperes. Yung starting power baga, yung bugso ng battery, na dapat ay mataas yan. Kasi pag once sa mahina yan, pag start sa susi ng ating makina, hindi kaya niya mapa-start, tika-tika na lang. Dapat mataas yan para pag start sa susi ng sasakyan, one click agad, may start agad. So sana maliwanag po sa ating lahat. So dito naman sa kanyang voltahe, 11.89 volts or 11.8 volts po yan. So ang SOH naman, ibig sabihin ng SOH, state of health, 49% na lang po, napakababa. Ang SOC naman, ibig sabihin ng SOC, state of charge, 0%. Ayan, kita nyo naman po, 0% po yan. Ang R naman, ibig sabihin, resistance or internal resistance, 14.09 milliohm. So good recharge ang nakalagay dito. So kulay dilaw o yellow ang light indicator ng ating battery analyzer. So nagpapahiwatig na mahina ang battery, kailangan siyang i-charge. Ayan po. So nakikita nyo boss, 0% po yan ha. Ayan. Ibig sabihin fully discharged. Pero good recharge pa naman siya. Ang status, hindi pa sira ang battery. So tanggalin na natin. So mga boss, ang SOC, ibig sabihin po ng SOC, state of charge ay charge level lang. Habang ang SOH naman ay kalusugan ng battery. Kahit 0% po ang SOC, kung hindi pa bagsak ang SOH at pasok pa ang resistance, pwede pa itong buhayin sa tamang charge. Okay? So ngayon atin po itong i-charge sa ating standard battery charger. Diyan po.
Yan. Okay. So, charge natin. So, kakabit natin dito sa positive polarity ng isang battery at sa negative. Ayan. So, saksak mo natin dito sa kanyang unplug. Yan. So, ayan. Saksak na po. So, i-open na natin dito. So, ayan. Tumaas agad ang ammeter gauge ng ating battery charger. So, ibig sabihin, tumatanggap o nag-charge na ang ating battery na charge ngayon. Ayan po. So, ang ating oras ngayon ay alas 9:24 na ng umaga. So, 9:24 ng umaga. Ayan. So, standby lang muna kayo at hindi pa dito nagtatapos ang ating laban at atin itong i-observe. Sana makaka-recover o makaka-recover. I-monitor natin kung ilang oras siya mapu-full charge. Maghapon po ito, mapu-full charge mga 3 o 4 o'clock ng hapon. 7 hours something later. Ito na mga boss, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM, ang update sa battery natin sinacharge kaninang umaga. So ang ating oras ngayon ay, ayan po, alas 4:01 na ng hapon. Okay? So, narito pa rin ang ating battery naka-charge magmula kanina at hanggang ngayon. Hindi pa binunot. Kasi gusto natin i-full charge natin yan. So, ang status sa ating ammeter gauge ng battery charger, ayan po, pababa na siya. Pababa na siya kunti. So, dahil ito ay kukuhanin na ng may-ari, so atin itong sabay-sabay na alamin kung ito nga ba ay na-full charge na. So, unang-una, kapag ganito na naka-charge ang ating battery sa charger, papatayin mo natin dito. Saka ito. So, ayan. So, patay na yan. At alisin natin to. Ayan. At atin siyang iti-tester gamit ang battery analyzer. Ito po. Positive at negative. So, as you can see mga boss, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM, 13.75 volts ang reading sa voltahe ng battery nito. So, titingnan na natin ang kanyang CCA, SOH at SOC. Okay. Battery test, regular flooded, CCA. So, nakaset up siya sa 300 CCA. So, okay na po yan. So, testing na tayo, okay na. So, titigan ng mabuti, huwag tayo kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM. Good battery, 660 CCA. Ibig sabihin ng CCA, cold cranking amps or cold cranking amperes. Yung starting power baga o bugso ng battery na dapat ay mataas to. Para pagbato doon sa starter relay ng ating sasakyan sa susi, para pag start, one click agad, ma-start agad. Kasi pag once na mahina to, malabo, hindi mo pa-start ating sasakyan. So sana maliwanag. So 13.75 volts, SOH, ibig po sabihin ng SOH, state of health 100%, SOC, ibig sabihin ng SOC 98%, ibig sabihin ng SOC, state of charge 98%. Ang R, ibig sabihin ng R ay resistance po yan. Internal resistance 4.52 milliohm. So good battery siya. So green na green ang light indicator ng ating battery analyzer. So nagpapahiwatig na talagang goods na goods ang battery nito. Walang halong daya yan ha. Real test po talaga ito. Ayan. So screenshot nyo po para may proof kayo, may katibayan kayo na ganito kalakas ang battery na may SOC kanina na 0%. 0% po ito kanina. At ang kanyang voltahe kanina ay 11.89 volts.
Ngayon, kita mo naman na charge lang natin ng ilang oras. Nagiging full charge siya, 13.75. Ayan. So, good battery. Screenshot nyo na po. Ayan. So, ayan. Kita nyo na. Mataas po ang CC, 660cc, which is yan po ang kayang-kaya pa mapa-start ang mga diesel engine na makina. Ayan. Okay. So, tanggalin na natin. Itong battery na to, branded po ito kasi Japan standard po kasi yan eh. Ayan, titigan nyo. Oh. Oh. Yan. Japan standard po yan. The power is mine daw. Ayan. Oh. Japan standard yan. Magandang klaseng battery yan. Maintenance free. Oh, di ba? Tinatakan lang ni Nil Battery. Ayan. Kasi doon ito nabili ng nagpapacharge sa atin ng may-ari sa kay Nil Battery. Ayan. Dito rin niya pinacharge kasi alam niya na maganda tayo mag-charge. Hindi natin binibigay sa ating mga customer hanggat hindi siya napu-full charge. So, ayan po. So ito po ang tips and advice ko para sa inyo mga boss, mga ma'am, sir, mga minamahal kong viewers at mga customer. So tip number 1, huwag basta maniwala sa voltage lang. Kung 11.8 volts pa ito kanina, hindi ibig sabihin na patay na. So tip number 2, kung may access kayo sa battery analyzer, gamitin nyo. Mas tipid yan kaysa palit agad ng battery. Tip number 3, pag sinabi ng tester na good recharge, huwag nyo pilitin magpalit. Sayang pera lalo na mahal ang battery ngayon. Tip number 4, ipa-charge lang sa marunong at may tamang kagamitan. Hindi lahat ng charger pare-pareho ang resulta. Ito ang goal ng tip ni Kuya RM, makatulong, makaiwas sa gastos at makapagdesisyon ng tama bago maglabas ng pera. Hindi porke mahina, palit agad. Huwag muna, testing muna bago gumastos. Kung nakatulong ang video na ito, boss, like, share at subscribe para mas marami pa tayong matulungan. Comment lang kung may tanong kayo tungkol sa battery. Sasagutin natin yan dito sa tip ni Kuya RM. Salamat mga boss.